Ang estatwa ng Christ the Redeemer sa Rio de Janeiro, Brazil, ay nagpapakita ng mayamang pagsasanib ng pananampalataya at mga kahangahangang hamon sa likod ng pagkakagawa nito. Bagaman ngayon ay kilalang simbolo na ito ng Kristyanismo at kapayapaan sa buong mundo, ang ideya ng pagtatayo ng isang Kristiyanong monumento sa bundok Corcovado ay nagsimula pa noong 1850 na unang iminungkahi ng isang paring Vincentian upang parangalan si Prinsesa Isabel ng Brazil, isang Katolikong personalidad na nagtrabaho upang wakasan ang pagkaalipin sa bansa. Gayunpaman, hindi na aprubahan ang proyekto noong 1921 lamang muling binuhay ng Roman Catholic Archdiocese ng Rio de Janeiro ang ideya na nagmungkahi ng isang estatwa ni Kristo bilang simbolo ng pananampalataya, pag-asa, at pagkakaisa para sa karamihang populasyong Katoliko ng Brazil. Pinili ang lokasyon dahil sa matayog nitong taas, kaya't kitang-kita ang estatwa mula sa kahit saang bahagi ng Rio. Dinisenyo ang estatwa sa estilong Art Deco ng French-Polish na eskultor na si Paul Landowski, habang ang Brazilianong inhinyerong si Heitor da Silva Costa ang nangasiwa sa konstruksyon. Ang mukha naman ay inukit ng Romanyanong eskultor na si Jorge Leonida. Sa simula, ang disenyo ay nagpapakita kay Kristo na may hawak na globo at krus, ngunit ito ay binago sa tanyag na anyong may nakabukas na mga bisig na sumasagisag sa yakap at kapayapaan. Ang estatwa ay may taas na 78 talampakan at may lapad ng mga bisig na 72 talampakan at tumitimbang ng 635 metriko tonelada. Natapos ito noong 1931 at itinuturing na pinakamalaking Art Deco na eskultura sa buong mundo. Kapansin-pansin, ang proyekto ay pinunduhan ng buo mula sa mga donasyon ng mga karaniwang mamamayan ng Brazil, hindi mula sa gobyerno o dayuhang tulong. Inilunsad ng Catholic Circle ng Rio ang isang pambansang kampanya sa pangangalap ng pondo, kung saan nangolekta sila ng pera, alahas, at mga ari-arian mula sa mga tao. Ang suporta mula sa mga karaniwang mamamayan ay sumasalamin sa malalim na pananampalataya at pambansang pagmamalaki na nais ipukaw ng estatwa. Ang pagtatayo ng isang napakalaking estatwa sa tuktok ng matarik na bundok gamit ang limitadong teknolohiya noong 1920 at 1930 ay isang napakalaking tagumpay. Nakaharap ang mga manggagawa sa mahirap na kalagayan sa pagdadala ng mga materyales at pagsasama-sama ng estatwa. May ilang salaysay pa na nagsasabing mayroong pakiramdam ng banal na proteksyon habang ginagawa ang konstruksyon. Maraming beses din tinamaan ng kidlat ang estatwa na nagdagdag sa kanyang aura ng misteryo. May mga kwento ng mga himalang paggaling sa paanan nito at mga haka-haka tungkol sa mga nakatagong silid sa loob ng estatwa na nag-aambag sa kanyang mahiwagang kasaysayan. Higit pa sa pagiging isang kultural na simbolo, ang Christ the Redeemer ay kumakatawan sa Kristiyanong konsepto ng pagtubos. Ang estatwa ay sumisimbolo sa papel ni Jesus Kristo bilang tagapagligtas na, ayon sa paniniwalang Kristiyano, ay namatay upang tubusin ang mga kasalanan ng sangkatauhan at magdala ng kaligtasan. Ang espiritual na mensahe ng sakripisyo, pag-ibig, at pag-asa ay malalim na tumatagos sa mga mananampalataya sa buong mundo. Ang estatwa ay may taas na 38 metro kasama ang kanyang base, at ang mga bisig nito ay umaabot ng 28 metro ang lapad, na halos kasing laki ng isang 13 palapag na gusali. Ang panloob na estruktura nito ay gawa sa reinforced concrete, isang makabagong pagpili noong 1920 na nagbigay ng tibay at katatagan. Ang panlabas na bahagi nito ay tinakpan ng libu-libong maliliit na tatsulok na tiles na gawa sa soapstone, na pinili dahil sa kanilang makinis na texture, tibay laban sa pagkasira dulot ng panahon, at magandang anyo. Ang mosaic-like na ibabaw na ito ay maingat na inilapat ng mano-mano. Kadalasan ang mga kababaihan mula sa lipunan ng Rio, na nag-ukit ng mga pangalan ng kanilang mga mahal sa buhay sa mga bato. Ang lokasyon ng estatwa sa tuktok ng matarik at makipot na tuktok ng bundok Corcovado ay nagdulot ng malalaking hamon sa lohistika. Ang makipot na patag sa tuktok ay may lapad lamang na 15 metro, kalahati lamang ng lapad ng mga nakabukas na bisig ng estatwa, kaya't naging mas komplikado ang paggawa ng scaffolding at pagsasama-sama ng mga bahagi. Ang pagdadala ng mabibigat na materyales ay naisakatuparan sa pamamagitan ng isang riles na itinayo noong huling bahagi ng ika-19 na siglo, na naging mahalaga sa pagdadala ng konkreto, soapstone, at mga manggagawa sa lugar. Sa kabila ng mga hadlang na ito, walang naiulat na nasawi sa panahon ng konstruksyon, isang kapansin-pansing tagumpay.
Ang estatwa ang pinakamalaking eskultura sa estilong Art Deco sa buong mundo, na sumasalamin sa pagiging simple at elegante. Ang disenyo nito ay nag-evolve mula sa mga naunang panukala na nagpapakita kay Kristo na may hawak na globo at krus. Sa ngayon ay kilalang anyong may nakabukas na mga bisig, na sumasagisag sa kapayapaan, pagtanggap at pangkalahatang yakap. Ang monumento ay may simbolikong puso sa loob, na nagbibigay pagkatao sa larawan at binibigyang diin ang espiritual na mensahe nito. Ang kombinasyon ng reinforced concrete at soapstone na panakip ay nagsisiguro ng tibay at mababang gastos sa pagpapanatili. Pinoprotektahan ng soapstone ang estruktura mula sa pagguho at mga kidlat na madalas tumama rito. Ang panapanahong mga restorasyon ay nagpapanatili ng kanyang karilagan sa halos isang siglo. Ang mosaic ng mga soapstone tiles ay nagpapalakas sa tibay ng estatwa ng Christ the Redeemer sa ilang mahahalagang paraan. Pagtitiis sa panahon, ang soapstone ay isang masiksik at hindi poros na likas na bato na mataas ang resistensya sa kahalumigmigan, mansa at pagguho. Ito ang dahilan kung bakit ito angkop upang protektahan ang estatwa mula sa madalas na ulan, halumigmig, at maalat na hangin sa baybayin ng Rio de Janeiro, na pumipigil sa pagpasok ng tubig na maaaring makasira sa reinforced concrete sa ilalim. Katatagan sa init at temperatura, natural na sumisipsip at nagtatago ng init ang soapstone nang hindi nabibiyak o nasisira, na tumutulong sa estatwa na makatiis sa pagbabago-bago ng temperatura sa tuktok ng bundok ng walang stress sa estruktura o pinsala sa ibabaw, mababang gasto sa pagpapanatili at mahabang buhay, hindi tulad ng ibang mga bato. Ang soapstone ay hindi nangangailangan ng sealing at madaling alagaan. Ang resistensya nito sa mansa at pagkasira dulot ng panahon ay nangangahulugan na nananatiling buo at makinis ang ibabaw ng estatwa sa loob ng maraming dekada sa pamamagitan lamang ng panapanahong paglilinis at pagkukumpuni. Proteksyon ng mosaic na estruktura, ang panlabas ng estatwa ay tinakpan ng libu-libong maliliit na tatsulok na soapstone tiles na inayos sa isang mosaic na pattern. Ang ganitong paglalagay ng mga tiles ay nagpapahintulot ng bahagyang paggalaw at paglawak dulot ng pagbabago ng temperatura, kaya nababawasan ang panganib ng mga bitak. Ang mosaic ay nagpapamahagi rin ng mga stress mula sa kapaligiran sa maraming maliliit na piraso sa halip na sa isang malaking ibabaw lamang, na nagpapalakas ng kabuang tibay ng estatwa. Maagang inspirasyon at panukala. Nagsimula ang ideya noong kalagitnaan ng ika-19 na siglo nang iminungkahi ni Pedro Maria Bos, isang paring Vincentian, ang pagtatayo ng isang Kristiyanong monumento sa tuktok ng bundok Corcovado upang parangalan si Prinsesa Isabel, na nagpalaya sa mga alipin sa Brazil. Gayunpaman, tinanggihan ni Prinsesa Isabel ang isang monumento para sa kanya, at sa halip ay humiling ng isang larawan ng banal na puso ni Jesus, na idineklarang tunay na tagapagligtas ng sangkatauhan, ebolusyon ng disenyo. Ang orihinal na disenyo ni Inhinyerong Heitor da Silva Costa ay nagpapakita kay Kristo na may hawak na malaking krus sa kaliwang kamay at globo sa kanang kamay, na nakatayo sa isang pedestal na hugis kapilya. Ang disenyo na ito ay hinarap ng pagtutol at inangkop ni artistang Carlos Oswald, na nagmungkahi na ngayoy kilalang anyo ni Kristo na may nakabukas na mga bisig na bumubuo ng hugis krus na sumasagisag sa sakripisyo at malugod na pagtanggap. Nagsimula ang konstruksyon ng seryoso noong 1926 at tumagal ng 5 taon, natapos ang estatwa noong 1931. Ang proyekto ay pinunduhan ng buo mula sa mga donasyon ng mga karaniwang mamamayan ng Brazil, na sumasalamin sa malawakang pananampalataya at pambansang pagmamalaki. Ang pagdadala ng mga materyales sa matarik na bundok ay isang napakalaking hamon noong panahong iyon, kung saan hinarap ng mga manggagawa ang mapanganib na kalagayan at limitadong teknolohiya. May ilang manggagawa na nagulat ng pakiramdam ng isang proteksyon, halos banal na presensya habang ginagawa ang konstruksyon, na nagdagdag ng isang antas ng misteryo sa proyekto, bagaman ang estatwa ay hindi regalo mula sa France. Ang ulo at mga kamay nito ay inukit sa luwad ng buong sukat sa Paris ng French na eskultor na si Paul Landowski, habang ang mukha ay nilikha ng Romanyanong eskultor na si Georg Leonida. Ang mga pirasong ito ay ipinadala sa Brazil at pinagsama sa lugar ng pagtatayo. Ang estatwa ay nilikha bilang pagpapahayag ng pagkadyos ni Jesus Kristo at ng kayamanan ng kanyang misteryong Paskwal, ang kanyang buhay, kamatayan, muling pagkabuhay at pag-akyat sa langit. Ang nakabukas na mga bisig ay sumasagisag sa sakripisyo ni Kristo sa krus at sa kanyang pangkalahatang yakap sa sangkatauhan, na nagdadala ng pag-asa, pag-ibig at kapanatagan.
Ang mga alamat at misteryo na pumapalibot sa estatwa ng Christ the Redeemer ay nagdaragdag ng kawili-wiling dimensyon sa kanyang katayuan bilang isang kultural at relihiyosong simbolo. Sa kabila ng mahirap at mapanganib na kalagayan sa pagtatayo ng estatwa sa tuktok ng bundok Corcovado, may mga kwento mula sa mga manggagawa na nakaramdam ng isang proteksyon, halos supernatural na presensya na nagpanatili ng kaunting aksidente. Kapansin-pansin, walang naiulat na nasawi sa panahon ng konstruksyon, na isang pambihirang tagumpay para sa isang proyektong ganito kalaki noong panahong iyon. Madalas ding tinatamaan ng kidlat ang estatwa dahil sa bukas nitong lokasyon at taas. Naniniwala ang ilang mga lokal na may espiritual na kahulugan ang mga kidlat na ito, at may mga kwento ng mga himalang paggaling at mga panalangin na nasagot sa paanan ng estatwa, na lalo pang nagpapalakas ng aura nito bilang isang banal na lugar. Bagaman pangunahing isang solidong estruktura ang estatwa, may mga usap-usapan pa rin tungkol sa mga nakatagong silid o espasyo sa loob nito na nagpapalakas ng haka-haka at pagkamausisa. Ang mga kwentong ito ay hindi pa napatutunayan, ngunit nag-aambag sa misteryo ng estatwa, simbolikong interpretasyon, higit pa sa malinaw nitong simbolismong Kristiyano. May ilang nagsasabing ang nakabukas na mga bisig ay sumasagisag sa pangkalahatang yakap, kapayapaan, at proteksyon sa lungsod. Ang lokasyon ng estatwa na nakatingin sa Rio ay tinitingnan bilang isang espiritual na tagapagbantay na nagmamasid sa mga tao, na nagdaragdag ng mistikal na dimensyon sa presensya nito, kultural na mga alamat. Sa mga naunang panukala para sa monumento, ipinapakita si Kristo na may hawak na globo at krus, ngunit ito ay binago dahil sa pagtuligsa ng publiko na tinawag itong Kristo na may bola. Ang pagbabagong ito sa disenyo ay nagpapakita kung paano hinubog ng pananaw ng publiko at mga kultural na saloobin ang pinal na anyo ng estatwa, simbolikong mga elemento ng disenyo. Ang nakabukas na mga bisig ng estatwa ay may lapad na 28 metro, na bumubuo ng hugis krus na maraming tao ang tumuturing na sumasagisag sa sukdulang sakripisyo ni Kristo at pagtubos sa sangkatauhan. Madalas ding tinatamaan ng kidlat ang estatwa dahil sa bukas nitong lokasyon at taas. Naniniwala ang ilang mga lokal na may espiritual na kahulugan ang mga kidlat na ito, at may mga kwento ng mga himalang paggaling at mga panalangin na nasagot sa paanan ng estatwa, na lalo pang nagpapalakas ng aura nito bilang isang banal na lugar. Bagaman pangunahing isang solidong estruktura ang estatwa, may mga usap-usapan pa rin tungkol sa mga nakatagong silid o espasyo sa loob nito, na nagpapalakas ng haka-haka at pagkamausisa. Ang mga kwentong ito ay hindi pa napatutunayan, ngunit nag-aambag sa misteryo ng estatwa, simbolikong interpretasyon, higit pa sa malinaw nitong simbolismong Kristiyano. May ilang nagsasabing ang nakabukas na mga bisig ay sumasagisag sa pangkalahatang yakap, kapayapaan, at proteksyon sa lungsod. Ang lokasyon ng estatwa na nakatingin sa Rio ay tinitingnan bilang isang espiritual na tagapagbantay na nagmamasid sa mga tao, na nagdaragdag ng mistikal na dimensyon sa presensya nito, kultural na mga alamat. Sa mga naunang panukala para sa monumento, ipinapakita si Kristo na may hawak na globo at krus, ngunit ito ay binago dahil sa pagtuligsa ng publiko na tinawag itong Kristo na may bola. Ang pagbabagong ito sa disenyo ay nagpapakita kung paano hinubog ng pananaw ng publiko at mga kultural na saloobin ang pinal na anyo ng estatwa, simbolikong mga elemento ng disenyo. Ang nakabukas na mga bisig ng estatwa ay may lapad na 28 metro, na bumubuo ng hugis krus na maraming tao ang tumuturing na sumasagisag sa sukdulang sakripisyo ni Kristo at pagtubos sa sangkatauhan. May iba naman na tinitingnan ang mga bisig bilang isang walang hanggang yakap, na sumasagisag sa banal na proteksyon at pagiging inklusibo, na para bang niyayakap ni Kristo nang may pagmamahal ang lungsod ng Rio. May mga suhestyon pa nga na ang disenyo ay may mga elementong kahawig ng mga sinaunang espiritual na simbolo ng Brazil, na nag-ugnay sa monumento sa mas malalim na pamana ng rehiyon bukod pa sa Kristyanismo. Mga nakakubling inskripsyon at mensahe. Ang mga manggagawa na naghanda ng mga soapstone tiles ay madalas nagsusulat ng mga kasabihan at personal na mensahe sa likod ng mga bato bago ito ilagay sa estatwa. Ibig sabihin, ang estatwa ay literal na puno ng mga nakakubling inskripsyon, mga mensahe ng pananampalataya, pag-asa, at pasasalamat mula sa mga taong tumulong sa pagkakagawa nito. Lihim na nilalaman sa loob ng estatwa, sa loob ng dibdib ng estatwa, sa bahagi ng banal na puso ni Jesus, isang bahagi na nakausli papasok. Dalawang inhinyero ang naglagay ng maliit na lalagyang salamin na naglalaman ng kanilang mga puno ng pamilya bilang personal na pagpapahayag ng pananampalataya at pasasalamat.
Ang lihim na ito ay nagdadagdag ng isang antas ng misteryo at personal na koneksyon na nakatanim sa loob ng monumento, espiritual at kultural na misteryo, higit pa sa mga pisikal na nakatagong elemento. Ang simbolismo ng estatwa ay nag-aanyaya ng mas malalim na pagninilay sa misteryo ni Kristo, isang teolohikal na konsepto na tumutukoy sa nakatagong plano ng Diyos para sa kaligtasan na ipinahayag sa pamamagitan ni Jesus. Ang estatwa, bilang isang makapangyarihang simbolong Kristiyano, ay nagpapakita ng misteryong ito ng visual at espiritual, na hinihikayat ang mga mananampalataya na pag-isipan ang malalalim na